ating bansang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 isla, napapalibutan ng katubigan at malawak na karagatan. Ito ang yamang itinuturing ng ating mga ninuno na bahagi ng kanilang pamumuhay at siyang humugis sa ating kultura at pagkakakilanlan bilang isang bansang arkipelago. Noon pa man, sa dagat nagaganap ang palitan ng kalakalan ng mga Pilipino at ng mga dayuhan. Bago pa man tuluyang mapa sa ilalim sa kolonyal na pamamahala ng mga Kastila. Hanggang ngayon, malaking bahagi ng kabuhayan ng ating mga kababayan, lalo na mga mangingisda, ay nagmumula sa karagatang ito. Mahalagang makasaysayang batayan ng ating ugnayan sa karagatan ang Carta Hydrographica y Chorographica de las Islas Filipinas o mas kilala bilang Villar de Map na ginawa noong ika-18 siglo. Ito'y tinatawag na the mother of all Philippine maps dahil sa lawak at detalye nito. Makikita sa mapa ang mga bahaging karagatan na matagal ng bahagi ng kamalayang pandagat ng mga Pilipino. Ang mga lugar na ito ay hindi hiwalay sa ating kasaysayan, kabuhayan at pagkakakilanlan. Ayon kay former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa kanyang lecture sa ASEAN Institute of Journalism and Communication noong April 2015, Since 1734, 200 years before China thought of the Nidus Line, we already called Scarborough Shoal as Panakot. It's there in our map. noong 1734, nilikha ng Jesuit priest na si Father Pedro Murillo Velarde kasama ang mga kartograpong sina Nicolas de la Cruz Bagay at Francisco Suarez, ang isang mapa na hindi lamang naglalarawan ng heograpiya ng bansa, kundi pati ng pamumuhay at kultura ng mga tao. Paano nga ba nagawa ang Velarde map noong 1734? And how did Father Murillo do it? Well, he ordered all the Jesuit missions to describe to him the coast in the area, all the parish priests, and he was able to gather everything, and he came out with the most detailed map at that time, like Google Earth. Pinaniniwalaang ang Velarde map ang kauna-unahang sayantipikong mapa ng buong kapuluan ng Pilipinas. This is the first ever complete and scientific map of the Philippines. Ibig sabihin, although pag nakita mo, hindi ano naman siya, no, yung hindi siya katulad ng mga mapa ngayon na talagang very accurate. Naroon na yung kung paano yung mga lugar, kung ano yung pangalan ng mga lumang bayan, halimbawa, mga bundok nandun, mga ilog. O, pagka tinano mo yun, tinapat mo sa doon sa yung magnifying glass, makikita mo yung mga pangalan. Makikita rin sa mga panel ng mapa ang mga tagpo ng pamumuhay ng ating mga ninuno at ng mga dayuhang nakikipagkalakalan. Patunay na may umiiral ng kaayusang panlipunan at kabihasnan noon pa man. Ngunit sa panahon ng pananakop ng mga Ingles sa Maynila noong 1762 hanggang 1764, kabilang sa kanilang dinala pauwi sa England ang mga original na copper plate ng mahahalagang mapa. Tampok dito ang Velarde map. Dinala ng mga British yung mga old maps, old manuscripts nung unang panahon. Kasama na yung Murillo Velarde map at dinala nila sa England. So itong mga British na ito, tinunaw nila yung original plates. Yung tinatawag na yung bakal na yun yung parang doon yun pinagmumulan ng kopya ng mapa. Pero ang kagandahan dyan, naggumawa muna sila ng mga mapa bago nila tinunaw. So yung nakuha ni Mr. Velarde na kopya mula sa London, sa Sotheby's London, ay ito ay isa sa mga kopya na yon na ginawa ng mga British bago nila tinunaw yung plate. So hindi na mauulit ang mapang ito. Hindi na mauulit to na kung paano ginagawa noon. Pwede mo siyang picturean, i-reproduce, pero yung kung paano siya ginagawa noon. Kaya ang mapang ito. 50 lang ang kopya sa buong mundo na nag-exist.
Muling naibalik sa bansa ang Velarde Map noong ito'y mabili ng Filipino technology entrepreneur at educator na si Mel Velarde sa isang Sotheby's auction sa London noong November 4, 2014. Noong April 21, 2017, formal na idinonate ang mapa sa sambayan ng Pilipino at kasalukuyan itong nakalagak sa permanent gallery ng National Library of the Philippines. Naging mahalagang makasaysayang batayan ang Velarde Map sa mahabang ugnayan ng Pilipinas sa mga karagatang nakapaligid dito. Kasabay ng mga ebidensyang isinumite sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Ipinapakita ng mapa ang lalim ng presensya at kaalaman ng mga Pilipino sa karagatan. Isang presensyang humuhubog sa usapin ng karapatan, dignidad, at katarungan para sa mga umaasa rito. Remember in the arbitration case in the South China Sea arbitration that we have with China, the tribunal requested us to submit ancient maps of littoral countries. And this is one of the maps we have submitted. Yan, yung mga isda dyan, ayon sa arbitral tribunal, dapat tayong nakikinabang dyan. Yung mga resources dyan, dapat tayong nakikinabang dyan. Kung ganito kalalim ang ating pangkaragatang kasaysayan, bakit limitado ngayon ang galaw ng ating mga mangingisda sa mga katubigang minanapa mula sa pamumuhay at pagkakakilanlan ng kanilang mga ninuno? Ang karagatan ay hindi lamang usapin ng hangganan o pag-aangkin. Ito ay alaala. Ito ay kabuhayan. Ito ay pananagutan. Obligasyon nating ipamana sa susunod na henerasyon ang dagat na hindi lamang minarkahan sa mapa, kundi inalagaan sa kasaysayan bilang isang pamanang lahi. Ako po si Joanna De Vera at ito ang aking dokumentaryo. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Right Program.